my voice to worship you, O my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. Purihin si Yahweh, kahanga-hanga ang ipinakita niyang pag-ibig sa akin, nang ako'y nagigipit at parang lunsod na sasalakayin. Mahalin ninyo si Yahweh, kayong kanyang bayan, mga tapat sa kanya ay kanyang iniingatan. Ngunit ang palalo'y pinaparusahan ng angkop sa kanilang kasalanan. Magpakatatag kayo at lakasan ang loob, kayong kay Yahweh nagtitiwalang lubos. Still my soul, the Lord is on thy side. Bear patiently the cross of grief or pain. Live to thy God to order and provide. In every change, He faithful will remain. Be still, my soul, thy best, thy heavy friend. Through thorny ways leads to a joyful end. Be still, my soul, thy God doth undertake to guide the future as He has the past. I hope thy confidence let nothing shake. All now be still, you shall be bright at last. Be still, my soul, the waves and winds is still. His voice will rule them while we dwell below. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, gumawa ng langit at lupa, na nagpapagaling at nagpo-provide ng lahat ng aming mga pagpapalang tinatanggap. O Lord, salamat po Panginoon sa iyong kabutihan, sa iyong walang hanggang pag-ibig na patuloy na pinadadaloy mo sa bawat isa sa aming Panginoon. Salamat po O God, muli kami na iyong mga anak ay iyong tinipon upang minsan pa Panginoon ay aming ipadama sa iyo ang walang hanggang pag-ibig namin sa iyo, ang aming pagsamba, Panginoon. O Lord, puspusin niyo po ang bawat isa na inyong banal na Espiritu, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming tagapagsalita na si Pastor Orly De Leon, Panginoon. Dalangin po namin, O God, na ang kanyang mensaheng ipararating sa amin lahat ay tunay nga po, Panginoon, na ito'y tumimo sa aming mga puso't isipan, maipamuhay, higit sa lahat, Panginoon. Ito po'y aming maibahagi sa mga tao. Salamat po, O God. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen. Be still, my soul, we are His hastening on. When we shall be forever with the Lord. When disappointment, grief, and fear are gone, sorrow forgone, love's purest joys restored. Be still, my soul, when change and tears are past. All safe and blessed, we
shall meet at last. Amen. Ating pong palakpakan ang ating Panginoon, mga kapatid. Kayo po'y saglit na makakaupo. Magandang hapon po sa ating lahat. Sa ating pong patuloy na pagsasama-sama, pagdiriwang ng kabutihan ng ating Panginoon, ay wine-welcome po natin ang bawat isa sa presensya ng ating pong Panginoon. Mayroon ho ba tayong mga bagong kasama? Tingnan niyo po yung katabi niyo. Bago ho ba yan? Amoy-amoyin, siguro bagong paligo. Amen. Ano ho? At sa ating pong mga kababayan na nasa iba't ibang panig ng daigdig, kayo man ay nasa South Korea, nasa US, nasa Japan, nasa Afghanistan o nasa Iraq, bumabati po kami sa inyo ng isang magandang hapon at pagpapala ng pagsamba at pagdiriwang sa kabutihan ng ating Panginoon. Atin na pong batiin ang lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan at anibersaryo ng kasal. Ngayong araw na ito ay kaarawan po nina Romeo Taningco, John Carvin Basinga, Dan Edric Marundan, Nicole Abalos, Kesia Mela Esguera. Palakpakan natin mga kapatid. Bukas po naman, birthday ni Kenneth Dave Aquino, Cherry May Francisco at Jack Robert T. Indino. Palakpakan natin. Ito, sa May 20, Anastasio Magracia, Judith Ines at Nilo Aquino. Palakpakan natin. Siyempre, sa May 21, hindi magpapahuli ang mga kapatid nating ito. Ang birthday ni na June Barela. Hello, Brother June. Amen. Ayan po. At siyempre, Remeses Ordonez, Janina Ines at Cristina Rose Dinero. Sa May 22, birthday po ni na Normita Kasi, Matwoho Bulak, John Eliakim Vargas, Angelita Nabal, Marilyn Chua, Timmy Nicole Cartago, Kimberly Neil Aguilar, Chelsea May Indino, Rosita Reyes, at Ate Eden Macalalay. Hey, 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 hey. Amen. Sa May 23, Joas Daniel Castorillo, Eleanor Sagin, Jillian Nicolay Katigan, at si Winona Gwyneth De Leon. Palakpakan natin. Ayan. Siyempre, sa May 24, birthday po ni na David Salangsang Sr., George Carlos Pastor, Edgardo Francisco, John Carlo Del Rosario, Iris Jadean Villanueva, at Jemar Flores. Palapakan natin ang mga may karawan na ito. Bago nating batiin po mga nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal, nais po nating kilalanin mula po sa Ilog Pugad. Nandiyan po ba si Maria Angela Espiritu? Tumindi ka kapatid. Ayun, palakpakan natin. Ayan, welcome ha. Welcome. Amen, amen. At batiin na po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal. Babasahin ko po muna lahat ang mga nagdiriwang at tapos po noon saka po natin papalakpakan. Ngayong araw na ito po, Leonardo and Arlene Mercado III, Ricardo and Imelda Esguera. Sa May 20, Jason and Almira Tamayo, June and Leslyn Varela. May 21, Pacifico Perry and Tricia Gay Kiambao. Sa May 22, Edgardo and Moniquita Francisco, Julius and Rosita Defensor, Nathaniel Ross and Kimberly Neil Aguilar. Sa May 23, Jason and Marilu Francisco. At sa May 24, Gemar and Adelina Flores. Mga kapatid, palakpakan natin silang lahat at tayo po'y tumayo at awitan natin sila ng The Lord Bless You and Keep You. The Lord bless you and keep you. The Lord lift His countenance upon you and give you peace, and give you peace. The Lord make His to shine upon you and be gracious, be gracious. The Lord be gracious, gracious unto you.
Magpatuloy po tayo sa magitan ng mga awit ng pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Let us all be united in worshiping our Lord and Savior. Sama-sama po tayong umawit at magpuri sa Kanya, kasabay ng pagbati at pagkamay sa bawat isa. Hallelujah. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I adore. It's every day with you is sweeter, sweeter than the day before. What a privilege to know you like I know you, to be loved like you love me. What an honor to worship, to be worshipped from this heart that you are free. From the rising of the sun to the setting of the same, it's every day with you, Lord. Sweeter than the day before, every day with you, Lord. Sweeter than the day before, every morning I will worship, every evening I'll adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. What a wonder to live like, really live like, overcoming anything. What a reason to live like, really live like, everything, my everything. From the rising of the sun to the setting of the same, and every day with you, Lord. Sweeter than the day before, every day with you, Lord. Sweeter than the day before, every morning I will worship, every evening I adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. Can we all sing every day? Every day with you, Lord. And every day with you, Lord. Every day, sweeter than the day before. Every day, sweeter than the day before. Every day with you, Lord. Every day with you, Lord. Every day, sweeter than the day before. You said my every day with you, Lord. Every day with you, Lord. Every day with you, Lord. Every day, sweeter than the day before. From the rising of the sun to the setting of the same, with everything to Lord. It's sweeter than the day before. Every day with you, Lord. It's sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I will adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. And every morning I will worship, every evening I'll adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. Hallelujah. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah. Sama-sama po tayo umawit at magpatuloy na magsaya para sa Kanya. Tunay nga na we are also blessed. Patuloy po natin ipalapak ang ating mga kamay.
than I could hope or dream of. You have put your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. And we are also blessed, Church of God. So blessed, I can contain it. So much I've got to give it away. Your love taught me to live now. You are Mr. Palestine, we're so blessed. So blessed, I can contain it. So much I've got to give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. More than I could hope or dream of, and you have put a favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days of the world. Let's all proclaim that we are blessed. So blessed, yes, I can contain it. So much I've got to give it away. And your love taught me to live now. You are more than enough for me. I'm so blessed, I can contain it. So much I've got to give it away. And your love taught me to live now. You are more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Yes, you are, Lord. You are more than enough. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. And Lord, you're more than enough for me as you are. And Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. So blessed, and I can contain it. So much I've got to give it away. And your love taught me to live now. You are more than enough. So blessed, Father, and so blessed, I can contain it. So much I've got to give it away. And your love taught me to live now. You are more than enough for me. Yes. Muli po bigyan natin ng malakas at palakpak ang ating Panginoon. Yes, Father, you are more than enough para sa amin, Panginoon. And let's all continue to worship. Let's all feel His presence ngayong hapon. And Lord, may you create a pure heart, a humble heart para sa amin, Panginoon, as we worship you this afternoon. We surrender everything, Panginoon, sa inyo. Because, Panginoon, hindi ito para sa amin, Panginoon. This is not all about us, Panginoon. This is about you. Hallelujah. When the music fades, all is stripped away, and there's simply calm. Longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. Will bring you more than a song, Father. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. Yes. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming
heart of worship, and it's all about you, yes. And it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. Hallelujah. King of endless words, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath, we bring you more than a song, Father. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. We are coming back, Father. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. And it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to your heart, into your heart. Let's sing, I'm coming back to your heart, Father. I'm coming back to your heart, into your heart. It's all about you. I'm coming back to your heart, into your heart. I'm coming back to your heart, into your heart. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. Yes, hallelujah. Tunay karapat-dapat kang papurihan at pasalamatan, Panginoon. We will always be coming back, Panginoon, para papurihan ka at pasalamatan. Can we all say amen? Amen, amen, hallelujah. Bigyan natin ng malakas sa palakpak at karapat-dapat na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah.
Amen and amen. Puri ng Panginoon. Napakasaya ang magsama-sama sa pangalan ng Panginoon. At ang Taytaypok ay mag-iisang daan taon na next month. Kaya't dahil dito mga kapatid, ihanda po natin ang ating mga sarili sa mga magaganap na mga gawain upang lalong maging matingkad ang ating pong gawain ng pagdiriwang. Ito po'y pagpapasalamat sa ating Panginoon kasi po siya ang nagbigay ng buhay at makulay na iglesia ng Taytay United Methodist Church. Kahit dahil dito, ang ating pong chairperson ng Centennial Committee na si Kuya Sani Habakon ay mayroon pong ihahatid na mahalagang impormasyon at balita, paanyaya para po sa pagdiriwang. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Nagsimula ako dun sa magandang, maagang umaga, dahil 5:30, kasunod. Magandang umaga uli, dahil alas 8. Ngayon, alas 10, gandang late morning. Kaya ngayon, magandang hapon po. Tunay po na nakagagalak na isipin na paglipas ng 28 araw, tayo po ay tutungtong na sa 100 taon ng ating iglesia. At kung ating alalahanin at kung napapansin po ninyo, ay meron pong isang gasoline company or petroleum company na kapanabayan nating mag-celebrate. 1914 din sila nagsimula. Alam niyo ba kung ano yun? Shell. At merong isang iglesia. Ayun. Hanggang doon na lang. Anyway, magse-celebrate din ang 100 taon. Doon po sa Shell, pagka umaga at naririnig ko yung kanilang advertisement, ang sasabihin nila ay, bakit ba nga kailangan magpasalamat sa 100 taon? Inaalala nila yung 100 taon nila. Ganon din ang ating tanong. Isipin natin na sabi nga yung salita sa Tagalog, bongga to. Kasi mula pa po nung Oktubre na nakalipas sa taon, ay naglaan na tayo ng mga gawain hanggang May 2015. So that's 12 plus what? Plus 5, 17, plus 3, mga 20 months po tayo almost every month, meron po tayong activity. Dahil talaga pong napakahalaga sa atin to. Ngayon, isipin po natin kung bakit ito napakahalaga. Isipin natin kung bakit tayo kailangan magpasalamat. Ang ating pong pananampalataya, ang ating iglesia ay nagbunga sa nakatatawa mang isipin, ay pagtatalo ng dalawang banda. Nasabi nga sa kwento, ay humantong sa pagpapakulong sa mga santo. Hindi nyo alam yun, ano? O alam nyo? Kung gusto niyo malaman ang buong salaysay, sa January of next year, meron pong play na wala pong bayad yun. Pupunta lang kayo doon sa Meralco Theater. Okay. Part pa lang po yan. At dahil tuloy-tuloy yun, dumating ang panahon ng hapon, buhay pa rin tayo, bilang iglesia. At tumungtong po marahil yung iba dito nakakaalala nito, yung 50s na bahagi ng ating kalungkutan bilang iglesia. Ako po siguro 1 o 2 taon pa lamang noon. So nalalaman ko lang sa laysay ay base doon sa kwento ng mga inabot pa sa isang kaso. At ang naging resulta ng kasong ito, makalipas, I would like to think na almost 10 years. After 10 years, nagsimula yung problema. Makalipas po ng 10 taon, tsaka palang bumalik tayo sa pananambahan dito. Noong 1963, pinatayo natin ang sambahan sa dulo kasi wala tayong simbahan. Ang ating sambahan, ito, pero ginagamit po nung isang grupo. At dahil dyan, mabunga yun. Bagamat dumaan tayo sa panahon na kung tawagin tayo ay palipat-lipat ng pananambahan, sino po nakakaalala dito nakapagsimba na doon sa lugar ng Sky Theater? Yan. Ha?
Meron daw nung araw, hindi ko natataas dahil hindi pa yata ako panahon. Yung panahon ng nakapagsimba pa sa lugar ng mga Uncle Hemi, Isgera, at sa Sumulong, nakapanambahan pa. Yan ay isang dahilan upang tayo magpasalamat. Sapagkat bagamat tayo palipat-lipat, hindi tayo naputol, tayo nagtuloy-tuloy, at ang naging bunga, mayroon tayong isang sambahan sa dulo, may atin pa rin ang sambahan ito. Marahil ay dapat din nating pagpasalamat ang 100 taon sapagkat bahagi ng kasaysayan ng 2 paaralan ng Juan Sumulong Memorial Junior College ang ating iglesia. Ang mga unang pinuno at hanggang ngayon po, namumuno pa sa Sumulong, ay karamihan ay bahagi ng ating iglesia. At alam po naman natin ang role ng Juan Sumulong sa buhay ng mga tao din sa Taytay. At ibang isa pa pong paaralan, yung Taytay United Methodist Christian School. Sino po dito nagpapaaral ng anak doon? O nagpaaral na ng anak doon? Pakitaas lang po ang kamay. Ako kasama ako doon, nagpaaral ako ng anak. At masasabi po natin, ang paaralan natin ay malaki ang naging bahagi sa buhay ng ating mga anak. At sabi nga, pati naman sa atin. Yung akin lang po apo sa ngayon, na dadalawang buwan lang nag-aral sandali, na lumipat sa amin, tuwing bago siya kumain, pupunahin yung ama, sasabihin, Daddy, pray ka muna. Malaking bagay. Pagpapasalamat din po natin ay 100 taon sapagkat kulang sa 20 manggagawa ang naging bunga ng iglesia natin. Naging pastor o diakonisa, pastor man ng UMC o hindi man ng UMC o diakonisa, yan po ay bunga ng ating 100 taon. Bunga pa rin, pagpasalamat po rin natin ang sa palagay nyo, ilan po naging anak na iglesia ng Taytay? Yung po makakasagot, pwedeng huwag muna mag-offering ngayon. Di daw tama, sabi ni Pastor, di tama. Ilan po kaya sa palagay nyo? Yung anak na ngayon? 18. Tama, 18. Ang huling-huling nadagdag ay yung Pilek na ngayon ay Grace, UMC. 18 pong anak natin sa loob ng 100 taon. Hindi naman sa pagmamalaki po, meron pong ilang iglesia, mas matanda pa sa atin. Sabi nga nila baog. Hindi man lang nagkaanak miski isa. Yun po isang bagay na pagpapasalamat natin. Hanggang ngayon po, meron po tayong 5 misyon. At ang alam ko po, since ito ang buhay ng iglesia, hihigit pa riyan ang ating gagawin para sa Panginoon. Papasalamat din po natin sa loob ng 100 taon ang mga one way or another ay namuno sa ating bayan. Whether sa provincial level or sa local level or konsehal, barangay captain, kagawad, vice mayor, marami-rami sila, gobernador. Yan po isang dahilan ng pagpapasalamat. Ang isa pa pong maganda ipaalam sa inyo, hindi po sa ating pagmamalaki. Ano po? Babanggitin lang po natin. Ang ating pong iglesia, isa sa mga iglesyang nililingap o tinitingnan. Sapagkat sa akin pong pagkaalam, ang ating iglesia may pinakamalaking budget sa lahat ng mga iglesia sa buong Pilipinas. Ang ating po yatang budget ngayon ay umaabot ng halos sa 15 million. Yan ay bunga ng ating pananampalataya. So dahil dyan sa mga bagay na yan, dapat lang tayo magpasalamat. Naalala ko po nung minsang pinaalam namin sa inyo ang gawain ng ating centennial celebration, ay nabanggit ko na tayong mga magulang, after 1 year pa lang ang anak natin, o apo, pinagse-celebrate natin. No? Sabi nga nung sa TV na napanood namin yun, ano na ba nagawa niya 1 year old at sobra nating i-celebrate? Lalong higit pa dapat nating i-celebrate yung naka-100 taon na at patuloy pa. Dahil dyan, sabi ko nga po, meron tayong maraming gawaing nakalaan o nakahanda. Sa June ay meron na po tayong 4 na gawaing pasisimulan.
Sa June 1 po, meron tayong unveiling ng mga marker, bawat simbahan. Sa June 7, magkakaroon po tayo ng Jericho March. Hindi po lang parada to, Jericho March. Kung saan tayo po ay iikot sa ating bayan, magsisimula po tayo sa bagong palengke, bagong munisipyo, sa harapan ng bagong munisipyo, hanggang makarating po tayo sa dulo, kasi sa ating sa TUMCS po doon. Maglalakad po tayo sa karsada at ipapahayag natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Maglalakad po tayo, meron po tayong dalang mga konting banderitas, aawit po tayo ng ating mga himno na nagpapahiwatig ng ating pagpapasalamat sa Panginoon. Kaya, hindi ko kayo aanyayahan, kayo'y aking aasahan. Sapagkat lahat ng ito ay bahagi tayo. Hindi po ako ang Taytay UMC, hindi po si Pastor, hindi po ang kapatid, tayo po lahat. So, anong araw po yon? June 7, Sabado, alas 6 po ng umaga, sa harap ng bagong munisipyo, doon po tayo magpapanimula. At karugtong niyan, sana ay bumili kayo ng t-shirt nating puti na may tatak ng ating logo, Centennial logo. Ang alam ko po ay ready na yung tila kong 16 dozens, 40 dozens po yung nakaabang. Kung hindi man ngayon simulan yon, sa isang linggo, pwede po kayong paglabas yung mga pagkatapos sa worship service, makakabili na po kayo. Doon po sa CCS daw. Pagkatapos po, meron ding on that day, unveiling po ng ating centennial marker. Noong pong 75th year, 75th ba? 94, 14, 80th year, naglagay po tayo ng marker sa bahay po ng Miguel Isguera. Hindi ko maalala pangalan ng kanyang asawa. Baka alam ninyo. Romana, tama po pala. Romana Isguera. Diyan po sa J. Asilo, number 17. Sino po nakakakilala sa Pablo? Pablo Isguera, yung doktor. Yan. Doon po sa bahay na yun. Ano po yung kahalagahan ng bahay na yun? Doon po unang ginawa ang ating pananambahan. June 15, 1914. At dahil po dyan, napagpasyahan namin na yung marker ay maglagay din sa labas, sa may karsada. No? Upang makita na doon, yun ang ibig sabihin, na doon nagsimula ang ating pananampalataya, ating pananambahan. June 14, 2014 po, Sabado yun, sa ganap na ikalima ng hapon, magkakaroon po tayo ng grand concert. Grand, 10 decades of, yun po ang title, yung last part, 10 decades of praise. Well, anyway, mayroon po mga posters din sa labas. 10 decades po. Paririnig po sa inyo ng ating mga koro at mga ilang miyembro na hindi na miyembro ng koro at iba ay hindi na rin miyembro ng ating iglesia, ang mga awitin ng pananampalataya at pagpuri sa Panginoon na ika nga ay sabi daw ng Ate Gerly, yung chairman, yung sikat nung dekadang yun. Dekada ng 20s, 30s, 40s, 50s. So makikita po nyo, siguro may mga ilan pong miski mamputi na ng buhok ay kakanta sa inyong harapan upang magbigay papuri. Sana po idaluhan ninyo to. Saan po ito gagawin? Sa Taytay United Methodist Christian School Incorporated Multipurpose Gym. At the following Sunday po, June 15, 2014, meron po tayong sama-samang pananambahan. Wala po tayong pananambahan sa umaga, sama-sama po tayo sa hapon, alas 4 ng hapon. Doon po rin sa same venue, ang Taytay Methodist Christian School Incorporated Multipurpose Gym. Sa paghanda po ng inyong committee at yung committee assigned doon, ang setup po ng pananambahan ay magiging makahulugan para sa lahat. Sapagkat isang bahagi nito, lalo na, ay ang pagpapahiwatig ng pagsasalin ng pananampalataya o tiwala sa susunod na henerasyon, those who are below 50 years old, to continue the legacy ng ating pananambahan, ng ating simbahan.
Kaya mga kapatid, kayo po ay aming inaasahan, hindi po inaanyahan, inaasahan na dumalo sa mga gawaing ito. Inihilingan ko po yung mag-asawa ni Odek, si Odek at si Ate Ella. Sandali lang po. Marahil ang ilan sa inyo ay nakakuha ng maliit na tarpaulin. Ano po? Na, marahil ilan sa inyo napansin na yung ating mga tarpaulina dyan sa karsada. Pero kukonti pa raw, sabi nga ng iba. Maglalagay pa rin po tayo. Ito po ay 3x7 ang sukat. Baka po meron sa inyong gustong maglagay sa inyong tahanan. Ang halaga po nito ay 300. Ang gagawin lang po ninyo, sabihin lang po ninyo sa sino mang ating manggagawa, miski po sa kapatid na Odek, iwanan niyo yung contact number niyo sa kanya, at kapag po ready na, text po kayo o tatawagan kayo, ipipick upin niyo lang sa opisina. So, ito po yung huli naming salamat po sa inyong mag-asawa. So mga kapatid, sama-sama po nating pasalamatan ng Panginoon. Hindi sa iya. Sama-sama po nating papurihan ng Panginoon sa kanyang ginawa sa loob ng 100 taon. Sabi nga ay, God's glorious victory in a century. Tunay na mabunga ang ating tagumpay sa Panginoon sa loob ng 100 taon. Salamat po at pagpalain ng Panginoon ang inyong pananambahan. Purihin po ang ating Panginoon. Ngayon naman tinatawagan natin ang mga kabataan para sa kanilang pahayag. Hello po, good afternoon po sa atin lahat. Ayan. Announcement lang po. Sa darating po na summer camp, May 20 to 23 po. Ang title po natin, ayan, so announcement lang po ulit. Sa May 20 to 23 po, summer camp, Taytay United Methodist Youth Fellowship Summer Camp po, 2014 po ito. Gaganabi po sa Sacramento Valley Resort. Ayan, title po nito is ODTD. Ano ba ibig sabihin ng ODTD? One Direction Toward Discipleship. Ayan, hashtag ODTD po yung title natin. Kung sino po yung gusto sumama, actually, ano po ito kailangan po kung sumama lahat ng kabataan ng Taytay. Okay? So, still ongoing pa rin po yung registration po natin. Kung sino po yung gusto sumama, ages 12 to 23, mga anak po natin, kapatid, pamangkin, apo, isama po natin sila. Kasi magandang programa po ito para sa mga kabataan. And then, ang registration fee po natin is 1,000 pesos for local church and 500 pesos po para sa Mission Church naman po. Okay? And sa May 20, sa darating na Tuesday na po yan. So, 2 days na lang po before mag-camp. So, pag-pray din po natin ang summer camp ng kabataan po natin. And then, syempre, hindi po mawawala ang fundraising po ng MYF. Ano lang naman po to, simple lang. Tinatawag po natin itong color coding. Ayan. Sa color coding po, bubunot po si Pastora, ulit, bubunot po si Pastora ng kulay, at kung ano po yung bubunot ni Pastora ng kulay, yun po yung hindi magbibigay. Tama po ba, Pastora? Tama. Okay. So, nabunot na pala. Baliktad po kasi. Ayan. So, ang nabunot po ni Pastora ay White po. kulay puti. So, yan po. So, yung exempted lang po dito is nakakulay puti na damit. Okay. So, sa mga marami naman po, sa mga, swerte po yung mga nakakulay puti. Hindi po sila magiging. Pero, sa mga natirang kulay po, kung ano po yung kaya nating ibigay, malaking tulong na po ito para sa paggawain ng Panginoon. Amen po ba doon, kapatid? Amen. Ayan, so inaasahan po natin. And then, kung sino po yung mga mag-reg for the camp, mag-approach lang po sa amin. Ako, kay Ate Jojo, kay Kuya Neil, or sa iba pang officers. Bibigyan po namin sila ng
registration form. Okay po. And then sa Tuesday po, aalis po tayo dito ng 6 a.m. in the morning. So magkikita-kita po tayo dito ng 4:30 in the morning. Dito po sa bayan. Okay, 6:30 po yung alis. Ayan. So yun po. Kung may mga katanungan pa po kayo tungkol sa summer camp, magbigay alam lang po kayo sa amin. Maraming salamat po and God bless po. Okay, mga kapatid, yung pong nabunot ko na white, kayo naman po kahit na sinabing exempted kayo, at kayo po ay kinakatok ni Lord na magbigay. Yeah, welcome po yon. Para po yan sa ating gawain naman ng ating mga kabataan. Okay? So, ang atin pong iba pang mga pahayag, yung ating elders, Kate Pray, Praise and Thanksgiving Fellowship. Kahit wala po kami nito, merong pong tuloy po yung Elders Gate sa San Juan United Methodist Church. Kaya kung meron po makakapunta sa inyo, kayo po ay inaasahang pumunta doon. Dahil din po ibibigay yung mga schedule po ng mga susunod na Elders Gate. Ang ating pong prayer meeting, ang ating pong speaker ay si Ate Mel Uy. Ang ating pong in charge, siyempre ang ating lay leader, dahil wala po kaming lahat, so ang lay leader po natin ang in charge. Ang praise din po ay ang chancel choir at ang aawit din po ay ang grupo ni na Ate Mel, ang kanyang care group. Ating evangelism explosion, nasa ika-13 taon tuloy. 3 linggo, 13 linggo na po yan at matatapos na. So atin pong pasalamatan ng ating Panginoon dahil sila po ay matatapos na din. At gayon din, ang ating pong paaralan ay nangangailangan ng guro, isa pong science teacher sa grade 1 at grade 3, at grade 5 po math teacher. Kung kayo po ay may kakilala, tawagan po si Principal May Ocampo. Doon po sa mga nagnanais na maging healthy pa, o healthy, meron pong ino-offer dito sa ating faith building, every Tuesday and Thursday, 6 p.m. to 7 p.m., Zumba Fitness Class. At yan po ay pinangungunahan ni Ate Karen. Gayun din, ating pong isama sa panalangin yung ating RPH UMW Spiritual Leadership Seminar Workshop. This coming Saturday din po yan, 8 a.m. to 3 p.m. Mga kapatid, lahat po ng ating mga gawain ay ating patuloy na dalihin sa panalangin. Kasama po ang patuloy na pagtatagumpay ng ating Centennial Celebration kung saan kailangan po yan ng 3.2 million para po lahat ng gawain ay ating may sakatuparan. At gayon din po, mga kapatid, ating pong ipinapanawagan din, meron tayong isang kapatid, si Nanay Betty Jacinto, na siya po ay na-hospitalize na naman. At siya po ay twice din na dinadialysis, kaya talagang napakalaki po ng halagang kinakailangan. Kaya ang bawat isa po ay ating inaanyayahan na magkaloob, gaano mga kalaki o liit na halaga ito para po masuportahan ang kaniyang pangangailangan. Mamaya po, pagkatapos ng ating pagsamba, ay may tatayo po doon na mayroong dalang offering plate. Yung po mga nagnanais na magkaloob, ilagay lang po natin doon. So ngayon pa lamang po, nagpapasalamat na kami sa inyong mga ipagkakaloob para po siya ay masuportahan. Ngayon, tayo pong lahat ay magsitayo at pangunahan tayo ni Pastor Marvin para po sa ating pananalangin. Tayo po ay manalangin. Narito kami, O Diyos, bilang isang iyong iglesia. Nagkakatipon sa iyong pangalan, sama-samang sumasamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Nalangin po namin, O Diyos, nasa hapong ito, ang iyong presensya ang aming maranasan.
Maitaas namin, Panginoon, at maparangalan ang iyong dakilang pangalan. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga gawain nabanggit kanina bilang paghahanda at pagsalubong sa aming pong centennial celebration sa June 15. Ang mga gawain ito, Panginoon, ay nagpapakita, nagpapahayag ng iyong katapatan, ng iyong pagmamahal, pag-ibig sa Taytay United Methodist Church. Kaya, Panginoon, dalangin po namin na ikaw ang maghanda ng lahat ng kakailanganin, lalong-lalo, Panginoon, ang pinansyal sa naturingang gawain ito. Pagpalain mo ang mga lupon, ang iyong mga anak na kumikilos at naghahanda ng mga gawain ito, Panginoon. Nawa, O Diyos, bigyan mo kami ng magandang panahon, lakas ng katawan, at lahat, Panginoon, ng iyong mga anak sa loob ng iglesyang ito ay magiging bahagi ng aming pong mga gawain. Lalong-lalo, O Diyos, ang grand parade, grand concert, and grand worship. Ihanda mo, O Diyos, ang lugar na aming pagdadausan. Lukuban mo ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. At ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin na po namin ang katagumpayan sa mga natatanging gawain ng iyong pong iglesia dito sa Taytay. Aming ding nadalangin, Panginoon, ang darating na youth camp ng mga kabataan. Aganapin doon sa Sacramento Valley Resort. Panginoon, ito po ay sa Martes ng darating. At alam po namin, O Diyos, napakarami pang dapat i-address, dapat gawin at ihanda. Panginoon, hindi po namin ito magagawa sa ganang aming sarili lamang. Kaya, O Diyos, mula sa aming mga karanasan sa mga nakaraang taon, itinataas namin sa iyo, O Diyos, ang Summer Youth Camp ng mga kabataan dito po sa TUMC. Naniniwala kami, Lord, na hindi ka papayag na hindi pagpalain ang taunang gawain ito ng mga kabataan. O Diyos, ilagay mo sa puso ng bawat kabataan ang excitement na maging bahagi ng gawain ito. Sa mga magulang ng mga batang ito, O Diyos, ikaw ang humimok sa kanila upang kanilang dalhin ang kanilang mga anak sa Summer Youth Camp. Ihanda mo, Panginoon, ang lahat ng aming pangangailangan. Dalangin namin ang iyong probisyon. Na tunay nga, Panginoon, alam namin na ito'y magkakaroon ng katuparan at katagumpayan dahil sa iyong kalooban. Naniniwala kami, Panginoon, na ito ay iyong gawain. Kami pawang mga manggagawa mo lamang. Pagpalain mo, O Diyos, ang buong kongregasyon na ito. Ang iyong mga anak na narito. Nais namin na ikaw ay aming makatagpo. Nais namin na ikaw ay aming maranasan. Nais naming marinig ang iyong mahalagang mensahe sa hapong ito. Kaya naman, Panginoon, dalangin po namin na iyong pagpalain, itago sa ilalim ng iyong kapangyarihan ang iyong anak, ang iyong manggagawa na maghahatid ng mensahe sa hapong ito. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang aming mga kapatid na may karamdaman. Marahil hindi namin mabanggit ang kanilang pangalan. Hindi namin alam ang kanilang kalalagayan. Subalit patuloy po namin silang itinataas sa iyo. Ang aming nanay Betty Jacinto, ang patuloy na kalakasan, patuloy na provision ng Panginoon, ang kanyang maranasan na sa kalakihan ng kanilang
salaping ginugugol, Panginoon, o Diyos, alam namin na meron kang magagawa para sa Kanya at sa Kanyang mga mahal sa buhay. Gayon din ang aming kapatid na Felix Tanyag. Siya po'y may karamdaman, Panginoon. Lord, Ikaw ang patuloy na magpagaling sa Kanya. Ipuin mo siya ng iyong makapangyarihang kamay. Gayon din ang kapatid na Ella Rose doon sa Parola. Panginoon, patuloy na maranasan ka po ng mga kapatid na ito. Ang iyong kapangyarihan, ang iyong kamay na nagpapagaling, ang iyong malahimalang pagkilos sa kanilang buhay. Hayaan mo, O Diyos, na ito ay maging patotoo nila, hindi lamang sa kanilang sarili, kundi maging sa buong sangkatauhan, sa mga taong kanilang makakaharap at makakausap. Na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan at nagpapagaling. Pagpalain mo, Panginoon, ang buhay pagmimisyon at buhay ministeryo ng iyo pong iglesia dito sa Taytay. Maging instrumento mo, Panginoon, upang maging daluyan ng pagpapala, maging sa aming bayan, sa aming lipunang ginagalawan. Pagpalain mo, O Diyos, ang iyong mga anak, upang kami patuloy na maging pagpapala para sa marami. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. All the time, He put a song of praise and His heart of mine. God's good all the time. Through the darkness night, His light will shine. God is good, God is good all the time. Amen. Tayo po'y makakaupo na. Tayo po ay manalangin. Tanggapin niyo po, Panginoong Diyos, ang kaloob ng inyong mga anak. Ito po ay pakikibahagi at pakikisa sa pagawain upang lalong mahayag
ang inyong kadakilaan, ang inyong kabutihan at katapatan sa bayang ito. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, samahan niyo po ako sa pagbasa ng banal na kasulatan na matatagpuan po sa Aklat ng Gawa, Kabanata 7, mga talata 55 hanggang 60. At ganito po ang sinasabi. Ngunit si Esteban, na puspos ng Espiritu Santo, ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos. At si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tenga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas na lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nangangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanan ito. Pagpalain ng salita ng Diyos. Tayo po sa pagbasa mula sa sulat ni Pedro. Unang Pedro, Kabanatang 2, mga talatang 2 hanggang 10. Ganito po ang ating mababasa. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas na espiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. Sapagkat tulad ng sinasabi sa kasulatan, nalasap na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya, sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Wari yung mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual at bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos. Maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Hesukristo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, Masdan ninyo, itinayo ko sa Sion ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga. Hindi mabibigo ang sinumang mananalig sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga may pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo, ang siyang naging batong panulukan at naging batong katitisuran at ikararapa ng mga tao. Sila, sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila. Datapat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Dati-rati kayo hindi bayan ng Diyos, ngunit ngayon kayo'y bayang hinirang niya. Noon, pinagkaitan niya kayo ng habag, ngunit ngayon sumasa inyo ang Kanyang awa. Tayo pong lahat ay tumindig, tanda ng ating paggalang sa tuwing babasahin ang Ebanghelyo. Ang pagbasa ng Ebanghelyo sa Aklat ni Juan, Kabanatang 14, talatang 1 hanggang 14. Hawakan po ninyo ang inyong mga dalang Biblia
At gagawin po natin itong sagutang pagbasa. Juan, Kabanatang 14, simula sa talatang 1, magtatapos po tayo, sabay-sabay tayo sa talatang 14. Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung di gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at ipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama, at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama, at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama, at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa magitan ng anak. Tayo pong lahat, gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Ito ang mabuting balita ng ating dakilang Panginoong Kristo. Amen. Dangers, toils, and snares, I have already come. His grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home.
Maraming salamat sa Vesper Choir, sa mga mensahe ng awit Cornerstone, and in the name of the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanilang buhay. Thank you, Vesper Choir. Tayo'y manalangin. Nihiling po namin, O Diyos, Banal na Espiritu, samahan kami at bigyan kami ng pangunawa sa iyong salita. Tunay na ang katotohanan ang mangusap sa amin at dalhin po ninyo ang inyong pagpapahayag sa amin. Samahan ng iyong lingkod, ikaw ang makita, Panginoon. Ikaw ang maluwalhati. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Who can calm your troubled hearts? It is Jesus the way. Ito ang pamagat ng ating mensahe. Ang mga disipulo ng ating Panginoong Yesus ay nagdusa sa tinatawag na takot ng paghihiwalay nang sabihin ng ating Panginoong Yesus ang kanyang kamatayan, muling pagkabuhay at ang pagpanik sa kalangitan. 3 taong singkad silang magkakasama. At narito ang ating Panginoong Hesus nagpapaalam sa kanila at sinasabi ang direksyon na kanyang patutunguhan. It's really hard for all of us to say goodbye. And it's easy for us to say welcome. They do not want Jesus to leave them. Saan pupunta ang ating Panginoong Hesukristo? And this was the perplexing question that tumbled around the minds of His disciples. Ikaw ba, kapatid, ay merong nababagabag na puso sa pagkakataon na ito? Are you having uncertainties in the future? Marami ka bang alalahanin sa panahon ngayon? Are you worrying? I have good news to tell. Jesus can calm your troubled hearts. He assured His disciples that even if He departs from this world, pagkatapos ng kanyang kamatayan, pagkabuhay na maguli, at pagpanik doon sa kalangitan, the disciples were assured of the afterlife. At di lamang yun ang siniguro ng Panginoon sa kanila, kundi ang patnubay na magaganap sa panahon sila na ang haharap ng ministeryong iiwan ni Jesus para sa kanila. I have 3 things to share to you tonight. The comfort was offered. Ito ang una. Pansinin natin ang pananalita ng ating Panginoong Hesukristo. Let not your heart be troubled. Believe in God and believe also in me. Nalalaman ni Jesus na ang kanyang mga disipulo'y punong-puno ng takot at ayaw nila na sila'y maiwanan. Kaya't kailangan niyang idulot ang kapalagayan. Hindi nila nais na si Jesus ay mamatay. Pero hindi ito ang dapat mangyari. This should not always be the case. For there will come a time that they need to separate. At ito na ang pagdating ng panahon. They need to suffer. Because no one is exempted from suffering. Hindi pinangako ng ating Panginoong Jesucristo sa kanila, maging sa atin na lagi natin makikita ang sikat ng araw. At kaya nga, ibinigay ng Panginoong Hesus ang kapalagayan sa kanila sa pagpapaliwanag ng layunin ng kanyang kamatayan, muling pagkabuhay at pagpanik sa kalangitan. And the reception of the inheritance of every children of God as co-heirs of the kingdom of heaven. Jesus assured them of a mansion prepared for them and a mansion prepared for you and for me. Napakaganda ng version sa banal na kasulatan. Ang ibibigay ng Panginoon sa atin at ang ipapamana sa atin ay hindi silid. It is not just a studio-type room
it is a mansion. And now that Jesus was already ascended, ano pa ang hinihintay natin? Di ba ang hinihintay na lamang natin ay ang kanyang pagbabalik? That will happen soon. There will always be a storm of life in this world na alam nating hindi lahat ng naisin natin ay ating nakakamtam. Suffering is simply a fact of life. Kapag tayo nagkakasakit, nararanasan natin ang pagdurusa ng ating lupang katawan. Kapag tayo'y dumaraan sa mga napakaraming pagsubok o tribulasyon ng buhay, nararanasan natin ang mental and emotional sufferings. Kapag tayo nagkakasala, nararanasan natin ang spiritual sufferings when we grieve the Holy Spirit. And no one is an island to himself. And for this reason, no one is immune to suffering. Sinabi ng ating Panginoong Kristo sa Juan 16:33, "In this world you shall have tribulation, but behold, I have overcome the world." Ang ating pagdurusa ay hindi namang permanente. At habang ito'y ating kinakaharap, mararanasan natin ang biyaya ng Diyos. Mararanasan natin ang kapayapaan ng Diyos. A peace that passes all understanding. Kaya kung ikaw ay mayroong katatakutan ngayon sa iyong buhay, magalak ka. Or if you are experiencing a trouble today, magalak ka sapagkat iaalok ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang kapalagayan sa iyo. And when Jesus offers His comfort, it is more than sympathy and empathy. It is more than human emotions could express. Sapagkat ito'y isang tiyak na pagdudulot ng katuparan ng kanyang mga ipinangako sa atin. Ibibigay niya ang kanyang kapalagayan sa atin. Jesus will give His care and unconditional love for all of us. Ano ang iyong mga alalahanin? What are these worries? Bills, account liabilities, debt, credit cards, mortgage, personal debt, sakit? Are you terminally ill? Meron ka bang problema sa iyong pamilya? Meron ka bang problema sa iyong hanap buhay o negosyo? Are you having security problems? Nag-aalala ka sa iyong pamilya, sa iyong mga anak? O ano ang mangyayari, gabing-gabi na wala pa. O ano ang mangyayari sa kanilang mga professions na kinakaharap. At mga iba pang ginagawa. Are you having security problems in the present and in the future? Remember the comforting words of Jesus. Believe in God and believe also in me. Ilagak mo ang iyong pagtitiwala sa ating Panginoong Kristo o sa ating Diyos. For He can make a way in your problems, and God will give His comfort to you. Second, the city of heaven was described. Kung ako ho'y tatanungin ninyo kung mayroong langit, ang isasagot ko sa inyo, meron. Pero kung ako ho'y tatanungin naman ninyo, kung saan naroroon ang langit, ang isasagot ko sa inyo, hindi ko alam. It's not located in the center of the earth. Walang ano pamang sasakyang panghihipawid ang nakarating sa kalangitan. And according to Jesus, heaven is a place. Ito'y isang lugar. It is not a product of religious imagination or the result of a psyched-up mentality looking for pie in the sky by and by. Heaven is the place where God dwells and where Jesus sits today at the right hand of the Father. Ang langit ay pinapaliwanag na isang kaharian. It is a kingdom.
Heaven is an inheritance. Kaya nga, pinangakuan tayo ng ating Panginoong Jesucristo, di lamang ng kanyang pagbabalik. What a wonderful place we have in heaven. It is a city, a home. And John chapter 14 verse 3 is a clear promise of our Lord's return for His people. There are those who will go to heaven after the natural physical death. At ang mga hindi naaabutin ng kamatayan, nang mangyayari ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, sila'y bibigyan ng glorified body like that of Christ, and they will go to heaven. And since heaven is our Father's house, it must be a place of love and joy. When the Apostle John the Beloved tried to describe heaven, ay naubusan siya ng mga simbolo at comparisons. And finally, he listed the things that would not be there in heaven. Wala nang kamatayan, wala nang kalungkutan, wala nang pag-iyak, wala nang sakit, wala nang sakit, at wala nang paghihiwalay. What a home it will be. And we will enjoy it forever. Matatapos ang ating buhay dito sa sanlibutan. Subalit ang ating buhay doon ay walang katapusan. Heaven shows that God's vision for our lives is more than this world contains. And by taking heaven seriously, we can see the world more clearly for what it is and what is not. What happens in the world is important, but the importance is measured by heaven's values and standards. Paalala, mga kapatid, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kalangitan, kundi yaon lamang nagtiwala kay Kristo bilang kanyang Panginoon at sariling tagapagligtas at sumunod sa Kanya ng lubusan. Heavenly immortality is not determined by earthly celebrity status, but by the heavenly decisions we make and fulfill while on earth. And knowing this truth, we become spiritually disciplined. We then hunger and thirst for righteousness. Ang kalangitan ay isang pakikipagrelasyon, an eternal way of life, a space and time created by God that is more than earth. Heaven reveals God's sovereignty, mercy, and rewards. And there is a connection between our earthly life and our heavenly life. We are confronted by two realities. Lahat tayo mamamatay. Kaya lahat tayo'y dapat magtiwala kay Jesus na siyang daan, katotohanan, at buhay. And finally, thirdly, the cogent way was shown. Jesus does not simply teach the way or point the way. He is the way, or the only way. In fact, the way was one of the favorite title or name of the sect or religious denomination or church. Kaya nga ho si Pastor Jojo Barawidan ay ating hindi malilimutan sapagkat siya'y inappoint sa The Way United Methodist Church. So let's look at Jesus' statement. No man comes to the Father but by me. It wipes away any other proposed way to heaven. Hindi papasok ang mabubuting gawa, bagamat mabuti ito sa tao. Hindi makagagawa ang religious ceremonies and costly gifts. For there is only one way, and that way is Jesus Christ. Do not easily trust to those who say that their sect or religious denomination is the only save. And even to those persons claiming or proclaiming that He is the Messiah.
sa telebisyon ay mayroong nagsasabi na siya ang Mesyas. Kakaingat kayo. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikakaligtas ng sino paman maliban sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. It is not Buddha. It is not Confucius. It is not Muhammad. It is not Zionist or any other world religion figures. They are not the way to go to heaven. Si Jesus lamang ang daan patungo sa kalangitan. And it is not enough to be ethical. It is not enough to be moralist. It is not enough to be practically righteous in this world. Because what matters most is our relationship to Jesus Christ through faith and transformed life that can save. Because there is no religion that can save people. We are all proud to be a Methodista. Subalit hindi tayo dadalhin ng ating pagiging Methodista sa langit. Si Jesus lamang ang makapagdadala sa atin sa kalangitan. Sa ating pagkakaroon ng isang buhay totoo na personal na relasyon sa Kanya. A lot of people today in our current society are trying to find ways to comfort them sa kanilang depression, sa kanilang failures sa buhay. Some resort into alcoholism, nakalulungkot. Some resort into gambling, nakalulungkot. Some resort into drug addiction na lalong maghahantong sa kanila sa kalubugan at kaputikan ng pamumuhay at lalong hindi nila nakikita ang tunay na daan patungo sa kaligtasan. When Jesus said He is the way, the truth, and the life, He means not only the good news of salvation, it means holistic healing, comprising of transformation of mind and emotions and the spiritual birth process through the Holy Spirit. Mapupunuan ng ating Panginoong Kristo ang kahungkagan ng sino pa mang tao na kailan pa man ang kasapatan ay hindi mahahanap sa pagkakaroon ng salapi, ng katanyagan, at ng anupamang impluensya meron sa mundong ito. You will never be the same again when you surrender your life to Jesus. Sapagkat sa pagkasuko ng iyong buhay kay Jesus ay tunay na mawawala ang lumang kalikasan. The carnal self has gone, and the new nature will now live in the converted person. You will no longer be enslaved to sin and some bad habits. The hope of society in today's current governance problem cannot be resolved by the education and experience of our government leaders. Natutuwa tayo because they have the qualifications. Subalit hindi ito ang magdadala ng tunay na resolusyon sa ating hinahanap na pagbabago. Magkakaroon lamang ng pagbabago ang ating lipunan if the individual government leaders will change for themselves by means of surrendering their lives to the only way, and that is the Lord Jesus Christ. Righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any man. Napakarami ng reforma ang ipinasok ng ilan sa ating mga naging presidente ng bansa. Subalit, patuloy pa rin tayong nagdurusa sa parehong mga suliranin. If we are hoping for society's change, let the individual be changed first. And that is by means of finding the right way, which is Jesus, who can transform a person holistically. Siguro kung mangyari na yung ating inaasam, kaya huwag tayong magsawang manalangin ng ating mga namiminuno ay tunay na magkaroon ng born-again experience o talagang si Jesus ang isang mangunguna doon sa kanilang buhay. Hindi na tayo magkakaroon ng kaimposiblihan ng pag-iisip na ang third world country ay maging first world country. And that will be the time that we can beat America, Japan, China,
and some other first world countries, sapagkat pag dinidirekta na sila ng ating Panginoong Kristo, tunay na mabubunot na ang tinatawag na tinanim na culture of corruption. And that uprooting of that culture of corruption will lead our country into a living na masasabi nating talagang ang karamihan ng mga Pilipino ay masasayang nabubuhay na maunlad ang bansa, maraming trabaho, at maganda ang kanyang peace and order. The current media depicted that game shows can provide a comfort to our poverty reduction effort. Natutuwa nga tayo, merong natutulungan. But this can only prolong our struggle to be self-reliant and industrious. Hindi naman ho niya talagang naaabot ang masang mga naghihirap, bagamang natutuwa na tayo na kahit paunti-unti ay mayroong natutulungan. Mas higit pa roon ang kailangan ng ating bansa. In the last 3 to 4 years ago, ang pagpanik sa billboard at sa matataas na puno ay naging trends ng suicidal attempts. At sa isang urban area, sa isang lalaki ang pumanik sa isang puno ng akasya at nagpakita ng simptoma sa kanyang pagkakaroon ng suicidal act. Hinihikayat siya ng kanyang mga magulang, bumaba ka na anak. Subalit hindi nakinig. Nababagabag ngayon ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan, kaya nagdesisyon silang humanap pa ng tulong. They called the attention of the barangay chairman to plead for the suicidal man to go down at hikayatin sa mga magagandang salita na may solusyon doon sa kanyang problema. Pero hindi pa rin siya bumaba. They called the attention of the best friend, and it goes the same way. And until finally they called the attention of a priest to deliver the ministry of extreme unction. Yung ipapanalangin na ho. Dahil, alam niyo na ho, umamatay na. Everybody was amazed. Namangha ang marami. Sapagkat sa pamamagitan noong pare, bumaba yung lalaki. Nagpahinga ho muna. Pagkatapos ng ilang mga minutong pagpapahinga, nagsimula na ang interrogation. Naunang nagtanong yung magulang, bakit hindi ka bumaba nung hinihikayat ka namin ng iyong mga kaibigan, maging noong barangay chairman? Ang sabi niya, I felt my life as a mess and my future is dismal. Yung sumunod na tanong, bakit bumaba ka nung ang pari na ang tumawag sa iyo at ibinigay ang kanyang ritual para sa extreme unction? Ang sabi noong lalaki, kasi parang ang pang-intindi ko, nag-uutos yung pare sa isang tao na putulin ang puno, lalo na nung kanyang sinabing, God bless you. Kaya natakot ako, bumaba ako. Takot din pala. We do not worship the cross kahit sa ano pa mang paggamit nito. And we do not treat the cross as an idol. This is a symbol that there is only one way to salvation, and that is the Lord Jesus Christ. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Amen. Purihin ang Panginoon sa mabiyayang mensahe. Pakinggan po natin ang handog pangusap. The more you give, the more comes back to you. Because God is the greatest giver in the universe, and He won't let you outgive Him. Go ahead and try. See what happens. Mga kapatid, ating pong ipagkaloob ang ating mga ikapu, pag-ibig, pangako, at pasasalamat.
because of what the Lord has done for us. Give thanks. Panginoon, narito po ang kaloob ng mga ikapuk, pangako at pasasalamat. Inyo pong basbasan at tanggapin ito. At dalangin namin na ito'y maging kabahagi ng mga gawain na magpapalawig ng iyong paghahari. Magiging kabahagi sa pagbabalita ng iyong pag-ibig, habag at pagliligtas sa buhay ng maraming tao. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak. Patuloy po ninyong padaluyin ang masagalang biyaya sa kanilang mga tahanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo po ang kapulungan at lumapit tayo sa panalangin ng pasasalamat at pagtatalaga. Tayo manalangin. Tunay nga po aming Diyos. Maraming salamat. Dahil sa pamagitan ng iyong bugtong na anak ang aming Panginoong Jesucristo, lagi po kaming mayroong pagtatagumpay at hindi kami dapat magkaroon ng anumang kabalisahan sapagkat kayo po ay nagmamalasakit sa amin. Meron kaming katiyakan ng buhay na wala hanggan sa langit. Saan man to, Panginoon, naroon
sapagkat ang lugar na inihanda mo para sa bawat isang nanampalataya sa inyo. Salamat po na sa ganitong katiyakan, alam po namin kung sino ang daan patungo sa langit sa iyong piling. Walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo. Kitang aming dalangin, ang bawat isa pong narito aming Diyos ay tunay nga na nabatid ang katotohanan ito at tunay na siya lamang po ang aming pinananampalatayanan sa buhay na ito. Upang anuman ang mangyari at maganap, meron po kaming katiyakan. Aming Diyos, narito rin po kami nagpapasalamat sa bawat isang nagdiriwang ng kaarawan ng buhay. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa at sila rin ay maging daan ng iyong pagpapala sa buhay ng maraming mga tao. Sila po nagdiriwang ng kalang anibersaryo ng kasal. Aming dalangin na kayo po ang patuloy na maging pundasyon ng kanilang buhay pagsasama upang habang nagtatagal, higit pong maging matamis ang kanilang pagtitinginan at ang kanilang tahanang itinatayo ay lalo higit pang maging matibay anuman po ang mga pagsubok na pagdaanan. Aming Diyos, narito rin po ang iyong mga anak. Maaring sila po ay nakaluhod o nakaupo sa kanilang kinauupuan ngayon. Ang aming dalangin, anuman po ang kanilang mga kahilingan at daing ng kanilang mga puso ngayon, pakinggan po ninyo sila. At katulad, Panginoon, ang mensaheng aming narinig, tunay na anuman ang kalamang kabalisahan, ito po ay mapawi, sapagkat ang aming Panginoong Jesucristo ay tunay na nagpahayag na hindi kami dapat mabalisa o anuman, Panginoon, ang aming kalagayan. Kayo po ay lagi naming kasama. Aming Diyos, pagtuloy na pagharian niyo po ang buhay ng bawat isa upang patuloy na maranasan na iyong mga anak ang kapayapaan, ang kagalakang tanging nagmumula lamang sa inyo. Marami pong salamat. Ang isang linggong magdarang ito, itinatalaga po namin sa iyo ang aming mga buhay. Sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na sa Jesucristo. Amen. At ngayon, tanggapin natin ang masaganang pagpapala ng ating Diyos Ama, ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo, ang kaaliwan at patnubay ng banal na Espiritu, ay sumaating lahat, ngayon at magpakailanpaman. Amen. Into your hands, and I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. And Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. And Jesus, I believe in you. And Jesus, I belong to you. You're the reason that
the reason that I sing. And Jesus, I believe in you. And Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Reason that Jesus, I believe in you. And Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. And Jesus, I believe in you. And Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. Reason that I live, reason that I sing.